Ang pag-ako sa sarili bilang biyaya at bokasyon. Magandang araw po. Ang pagninilay kong ito ay batay sa isang napakalalim na pahayag. Ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan. Natatanging ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bokasyon, ang aking kaligayahan. Hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Bagkos, hindi makukuha sa panggagaya ang aking katuparan o hindi ito maaaring itakda ng iba. Sa unang tingin, tila simple lamang ito, tungkol lang sa pagkilala sa sarili, ngunit kung susuriin nating mabuti, ito ay isang pilosopikal na pagninilay sa kahulugan ng pagkatao, sa kung paano tayo nagiging ganap na ako sa mundong ito. Unang bahagi, ang ako bilang biyaya. Ang ako ay isang biyaya. Hindi ako basta umiiral lamang, ako ay may pinagmulan, may dahilan, may saysay. Ang buhay ko hindi lamang akin, ito ay kaloob. At dahil ito ay kaloob, tunggulin kong ito ipahalagaan at isakatuparan. Ang pagiging ako ay bunga ng maraming ugnayan, sa Diyos, sa pamilya, sa lipunan at sa kapwa. Tulad ng sabi ni Martyr Buber, I become an I true, my relation to a thou. Ibig sabihin, hindi ako nagiging ganap na ako kung wala ang ikaw. Sa aking pakikitungo, pagmamahal at pagdamay, doon ako lumalago at natutuklasan kung sino talaga ako. Kaya ang unang hakbang sa pagtupad ng ating pagkatao ay hindi lamang sa pagtanggap sa sariling biyaya, sa lahat ng ating kakulangan at kagalingan sa ating mga sugat at tagumpay. Ikadalawang bahagi, ang pag-ako bilang pagsasakatuparan. Ngunit hindi sapat ang tanggapin lamang ang biyaya ng pagkatao. Sabi ng pahayag, hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Ang pagiging tao ay nangangailangan ng pag-ako ng pananagutan. Sa bawat desisyon na aking ginagawa, ako ay humuhubog sa aking sarili. Kung ako ay mananahimik sa harap ng mali, hinahayaan kong mawala ang bahagi ng aking pagkatao. Ngunit kung pipiliin kong tumindig para sa tama, doon ako nagiging totoo. Doon ako nagiging ako. Ito ang sinasabi rin ni Jean-Paul Sartre, na ang tao ay tinalaga sa sarili sa pamamagitan ng kanyang mga pagpili. Ngunit higit pa rito sa pagpanaw ng ating pahayag, ang pagpili ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay para sa kabutihan, sa bokasyon at sa pag-ibig. Ang kalayaan na hindi lamang kakayahang pumili ng gusto mo, kundi ang kakayahang piliin ang tama kahit mahirap. Kaya ang pag-ako ay hindi madali. Madalas, ito ay nangangailangan ng sakripisyo, ang pagsuko ng mga bagay na hindi tumutulong sa ating paglago at pagtanggap ng mga bagay na magpapaunlad sa ating pagkatao. Ikatlong bahagi, ang natatanging pagmemeron. Sinasabi ng thesis, natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaring maging ako. Napakaganda at makapangyarihang katotohanan ito. Walang ibang makakapalit sa atin, walang makadarama ng ating mga karanasan ng tulad natin, kaya hindi natin dapat sukatin ang ating sarili batay sa pamantayan ng iba. Sa panahon ngayon ng social media, madaling mahulog sa paghahambing. Ngunit kapag ginaya natin ang iba, nawawala ang ating tunay na ako. Ang katuparan ay hindi makukuha sa panggagaya. Sabi nga sa pahayag, tayo ay tinatawag upang maging tapat sa ating sariling ritmo, sariling bokasyon at sariling daan. Ang natatangi kong pagmemeron ay isang paanyaya na yakapin ko ang sarili kong kwento kahit ito ay puno ng liku-liko.
dahil doon ko natatagpuan ang kahulugan ng aking buhay. Ikaapat na bahagi, ang pakikipag-ugnayan at pagkilala sa sarili. Ayon din sa pahayag, nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnayan sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking mga kaugnayan. Ang tao ay nilalang para sa ugnayan, sa sarili, sa kapwa at sa Diyos. Hindi tayo nilikha para sa pag-iisa. Habang tayo ay nakikipag-ugnayan, natututo tayong magmahal, umunawa at magpatawad. Doon natin nakikita ang ating mga hangganan at kakayahan. Tulad ng itinuro ni Viktor Frankl, ang kahulugan ng buhay ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay natatagpuan sa ating mga karanasan, lalo na sa gitna ng paghihirap. Sa bawat pagsubok, doon natin natutuklasan kung ano ang tunay na mahalaga. At sa ganitong proseso, unti-unti nating hinuhubog ang ating ako, hindi sa teorya kundi sa mismong karanasan ng buhay. Ikalimang bahagi, ang bukasyon at kaligayahan. Ang huling linya ng pahayag ay napakaganda. Dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bukasyon, ang aking kaligayahan. Ang bukasyon ay hindi lamang trabaho o propesyon. Ito ay tugon ng puso sa tawag ng pag-ibig. Ito ay paraan ng pagbibigay ng sarili sa pamilya, sa lipunan sa Diyos. Kapag natuklasan ko kung para saan ako inilaan, kapag ginagamit ko ang aking kakayahan, hindi lang para sa sarili kundi para sa kabutihan ng iba, doon ko natagpuan ang tunay na kaligayahan. Hindi ito tuwid na landas, gaya ng sabi sa pahayag, ngunit ito ay isang gabay sa pamumuhay. Isang paanyaya na mamuhay ng may kamalayan, may malasakit at may layunin. Sa huli, ang pahayag na ito ay nasagsabi na atin. Ang pagiging ako ay hindi simpleng katotohanan. Ito ay isang tungkulin, araw-araw tinatanggap ko ang aking biyayang ito ng pagkatao, at araw-araw sinusubukan kong ito isa katuparan. Ang pagiging ako ay hindi madali, ngunit ito ang pinakamagandang pakikipagsapalaran ng buhay. Maging tapat sa sarili, sa kapwa at sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng biyaya. Kaya sa dulo ng lahat, masasabi kong ako ay biyayang tinatanggap ko, sabay isin na sa katuparan at sa bawat araw ako ay nagmamahal, nagpapunyagi at nagsusumikap maging totoo. Doon ko manatagpuan ang aking sarili, ang aking bukasyon at ang aking kaligayahan. Kaya, ang thesis na ito ay isang paanyaya upang kilalanin at yakapin ang ating pagiging natatag. Ito ay isang pagpapaalala na tao ay may kakayahang lubugin ang ating sariling kapalaran sa pamamagitan ng pag-ako sa ating mga responsibilidad, pagpili ng ating sariling landas at pagpapahalaga sa ating mga ugnayan. Hindi ito isang madaling proseso, ngunit ito ang susi sa pagtuklas ng ating tunay na sarili, bokasyon at kaligayahan.